So, anyway, ako po si Brother Romel Camaswela. Din po yung napakaganda kong asawa, si Arlene Camaswela. Siya po ang nagbibigay ng enerhiya sa akin at inspirasyon. Kasama ng mga matitigas na ulo ng mga bata, mga anak ko. Ayun, so, ako po ay naatasan na salita tungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoon, ang resurrection. At yun nga, intro ko lang ng konti. Ito yung magiging topic natin ngayong gabi. Resurrection of Jesus Christ. 6 reasons why Catholics are and should be hopeful. And hope of resurrection can help us today. And conclusion, parang hindi ko na nagbago. Ayun, the resurrection of Jesus Christ. Actually, kung titingnan nyo, nung unang panahon, iilan lang naman ang sumusunod kay Jesus Christ, maliban sa 12 apostles. May mga mangilan-gilang mga kamag-anak at mga tao. So, kung maintindihan nyo lang na sa buong history ng mga katauhan, sang katauhan, ang resurrection actually, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon, ang pinaka-significant na mangyayari sa buong history. Kasi kahit yung Muslim, yung kanilang oras, alam mo ba, ginagamit nila? AD at saka BC. Ang ibig sabihin nun, before Christ at saka after Christ. Ang kanilang time mismo ginagamit yung panahon ng Kristiyano. So, kung titingnan din natin na hindi lang basta-basta, kasi kung ako nakita ko na, ay may nakita akong tao doon, nakita ko si Presidente Marcos ngayong araw doon nagkakape dyan sa Rosario. Wala namang maniniwala sa akin eh. Diba? Pero, ang resurrection na pagkabuhay muli ng Jesucristo, maliban sa yung mga apostoles niya, nakita siya ng halos 500 tao. So kung ganun karami ang tao na makakita ng kanyang pagkabuhay, hindi mo nakikristyunin yun. At sa paniniwala ko, dahil sa resurrection na ito, mula sa 120 na followers niya sa Jerusalem, sa oras na to, meron tayong 2.3 billion na Christian. At bakit kaya? Dahil sa isang pangyayari sa ating history bilang tao. Dahil nasaksihan ng mga tao ang pagkabuhay muli ni Jesucristo. The resurrection, dahil dyan, hindi lang sa kwento nakita mismo, may eyewitness. So kung merong eyewitness, dahil dyan, from there, yung unang taon pa lang, nagkaroon na ng 30,000 followers within Jerusalem. Isipin mo yan. At saka, ngayon, maniniwala ka 2.3 billion. Ang Kristiyano kasama ang Orthodox at saka kasama ang Katoliko. Ang Katoliko mismo nasa 1.4 billion na yun. So, isipin mo yung epekto ng resurrection na yun. Natural lang sa ating Kristiyano at bilang Katoliko na magkaroon ng pag-asa. Kasi tuwing dadaan ka sa simbahan, may makikita kang krus, nandun si Jesucristo. That represents the whole story, and at the same time, yan yung kwento ng pagkabuhay muli ng Panginoon at isinakripisyo niya yung buhay niya. Tuwing dadaan ka ng simbahan, tandaan niyo yan. At yun na nga, sinasabi ko, yan ang pinaka-most significant na pangyayari sa history ng tao. Wala namang iba Mayroon pa ba kayo maisip? May si-share kayo? Sis Marian, saan ba? May share ka ba yung medyo Wala na, di ba? Yung pagkamatay at pagkabuhay ni Jesucristo ang pinaka-significant na ginagamit din mismo ng ibang reliyon, ang AD, which is after death of Christ, and BC, before Christ. So, maintindihan natin. Unang-una, ito yung 6 na rason kung bakit tayo dapat maging hopeful at magkaroon ng punong-puno ng pag-asa. Kasi, siyempre, sa pang-araw-araw na buhay, alam ko naman puno-puno tayo ng pag-asa, lalo na yung Katoliko. Kasi isipin mo, ngayon pa lang, itong grupo na to, puno-puno na ng pag-asa. Lahat ng problema. We have been completely forgiven. Actually, bago pa tayo pinanganak, pinatawad na tayo ng Diyos. Ganun katalino yung Panginoon. So, marami naman akong kasalanan Hindi naman gusto ng Panginoon na makonsensya tayo habang buhay, di ba? Kung iisipin mo, at tulad yan, nung umpisal kami ng asawa, pwede ko naman share yung buhay namin Wala namang ibang mas-share.
Tulad niya, magsishare ang asawa ko, parang nag-confess na nga ako kay Father. I think, enough na ba yun? Tama na ba yun? Napatawad na ba ako ng Diyos? Pag binigay na ng basbas ng pari yung pagpapatawad, maniwala ka sa akin mga kapatid. Pinatawad ka ng Diyos. Kailangan mo maniwala. Alam mo kung bakit? Bago ka pa na umpisal, pinatawad ka na ng Diyos. Yan ang sisiguraduhin ko sa'yo. Sabi ni Yesu Cristo, I'm going to die on the cross to pay for all your sins. And then, we'll come back after 3 days to prove that I am what I am. Kung iisipin mo, no? Sino ba may kasalanan? Bakit napako si Jesus Christ? Ako, feeling ko minsan, pinapako ko si Jesus Christ dahil sa kasalanan ko. Pero hindi nga si Poncio Pilato may kasalanan. Hindi rin si Judas. Hindi tayo ang may kasalanan. Hindi rin tayo ang dahilan actually. It's part of God's plan na ipakita na kaya niyang magsakripisyo at magpakamatay para sa ating kasalanan, para tayo salbahin. Para makita natin yung buong kwento. Nagigets nyo ako? Para maintindihan nyo na posible pala yon. Posible pala magsakripisyo para sa mahal ko sa buhay. I mean, sino ba na nagsasakripisyo ngayon para sa mahal sa buhay? Maliban sa nanay at tatay para sa anak. Para sa kaibigan siguro, para sa best friend. Pero isipin mo yung sakripisyo na ginagawa ng ating Panginoon. So again, tuwing dadaan ka sa simbahan, hindi lang ganun yun. Tuwing dadaan ka at makikita mo yung krus, yun yung buong kwento. Yung krus na yun at yung nakapako na tao doon, na Diyos doon. Isipin mo palagi yung sakripisyo ng Yesu Cristo. Ephesians 1 verse 7. In Christ we are set free by the blood of His death, and so we have forgiveness of sins because of God's rich grace. Actually, wala namang kailangan gawin ng Panginoon. Minahal niya na tayo bago pa tayo nagmahal sa Kanya. So, wala rin siyang kailangan gawin sa mundo noong unang panahon. Pero dahil mahal niya yung mga tao, kailangan niyang ipadala yung bugtong niya na anak para ipakita na pwede magsakripisyo. Ito yung actual na resurrection. Yung buong kwento ng resurrection na pwede ako magsakripisyo at pwede ako mabuhay muli para sa mga mahal ko. Yan yung buong kwento ng resurrection. It gives you hope. Isipin mo, hindi lang pala, minsan pagising mo sa umaga, isipin mo, ito lang ba yung buhay? Ito na ba yun? Wala na akong gagawin. Walang katapusang problema, walang katapusang challenges, walang katapusang problema sa opisina. Pero, isipin mo yung resurrection. Namatay at nabuhay uli si Jesus Christ. Bakit? Para tubusin ang mga kasalanan natin. Napakaseryosong pananalita. Mahirap i-apply ngayong araw na to, pero nung unang panahon, walang imposible sa ating Panginoon. God's plan, but it was God's plan that He should suffer. When His life was made an offering first, etong Isaiah na to sa Old Testament to, kinikwento lang niya, kasi nagpo-prophesy siya na kailangan maghirap ng Panginoon. At dahil sa paghihirap na yun, at ini-offer niya yung buhay niya sa atin, isipin mo naman, from 120 followers, nagkaroon ng 2.3 billion na tao. Ang dami natin. Kaya kailangan huwag tayong mapanghinaan kasi yung ibang reliyon, mataas din ang rate nila sa pag-increase. Pero kailangan natin maging educated sa salita ng Diyos. Kailangan natin maging malakas. Kailangan natin lumaban sa faith natin. Kasi sigurado ko ang daming dadaan na mga pagsubok. At hindi lang yun, kikwestiyonin yung paniniwala niyo sa ating faith, sa ating pagiging Katoliko. Okay? Lahat, naintindihan mo naman so far yung explanation. Pangalawang rason, bakit tayo kailangan maging hopeful. We are no longer afraid to die. Hindi natin nare-realize na tuwing Holy Week, yun nga, attend ka ng Mass, sa salita si Father, pero kailangan natin i-internalize to kasi pag hindi nyo naintindihan, konting pagsubok lang, konting hindi pag-iintindi, tapos ma-explikahan kayo ng ibang reliyon, ay nakuha na kayo.
Pag-aralan niyo mabuti yung salita ng Panginoon, lalong-lalo na yung turo ng Katoliko. Tayo pa rin po ang pinakamatandang reliyon sa mundong to. So, hindi ko alam kung sino mag-question nun. Okay? Jesus has broken the power of death and broke the power of fear of death. Meron akong personal na kwento kasi ito, alam naman lahat ng mga kasama namin to, yung mga na susubaybay sa buhay na yung mag-asawa. I was recently diagnosed na meron akong CKD, which is chronic kidney disease. At nakakatakot kasi tuwing malalagyan ka ng parang may taning yung buhay mo. Ang hirap, di ba? So, yung impact ng, ano ba tawag sa Tagalog, yung dating ng news na yun, hindi nakakatawa. Lalo na naglalaboratory ako every 2 weeks, every month. Tapos makikita mo na palala ka. So, nakakatakot, di ba? Na, ito na ba yung buhay ko na kailangan kong harapin? I've lived a full life. Naging mabuti akong asawa sa paniniwala ko. Naging mabuti akong kasama sa simbahan, sa community namin. Hanggang dito na lang ba to? Antayin kong dahan-dahan akong manghina, ang mamatay, mawala ng pag-asa or something. Yun lang ba yung buhay natin? So, ang unang reaksyon ko bilang tao ay siyempre na malungkot. Okay? Pero, ang hirap gumising sa umaga na maging positibo. Alam mo kung bakit? Pag tingin ko pala sa asawa ko, nag-aalala agad. So, mas nag-aalala ako na nag-aalala siya. Kasi nga, ang hirap eh. So, kailangan mong labanan. Saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng inspirasyon? Saan ka kukuha ng pag-asa? Kung nawala yung asawa mo, kung iniwanan ka ng asawa mo, iniwanan ka ng best friend mo, saan ka kukuha ng lakas? Di ba? Ang hirap ng kahit katabi ko yung asawa ko, pero yung pakiramdam ko na yun is between me and God. Kailangan pag-aralan mong mabuti ang salita ng Diyos para maintindihan mo na ang pamumuhay natin sa ngayon ay ibinigay ng Diyos at hindi niya intended na pahirapan ka. Kailangan mo maintindihan in the midst ng hirap mo na teka muna, mahirap man yung buhay ko sa oras na to, no? Pero, gagawin kong lahat ng utos ng Diyos. Bakit? Kasi may plano siya para sa akin. Plan for me to prosper. Gusto ng Diyos na maging masaya ka? Napakaseryoso natin. Hello, nandiyan ba kayo? Walang masamang plano yung Panginoon sa atin. Yan ang sinisigurado ko sa inyo. Without resurrection at wala tong pangyayari na to, paano natin malalaman na meron parang life and death? Hindi naman natin malalaman eh. So, antayin ko lang na mamatay ako? Teka muna. Lahat ng bagay nasa Biblia pala. Kung tatama rin ako, magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos, mapanghihinaan na ako. Sa oras na to, kung ano man yung pakiramdam ko, habang daan-daan ako na, kahit na nag-worsen ako for the first a month and a half, I'm happy to say na nagre-recover yung katawan ko. Bumababa yung creatinine ko, nagkakaroon ako ng energy. Yun, nag-aaway na ulit kami ng asawa ko. Ibig sabihin, may mga energy na kami. Alam mo yun? So, hindi lang to about death. Kailangan nyo maintindihan na yung resurrection, ang buong pagkabuhay, ang pagkamatay at ang pagkabuhay ni Jesucristo ang dapat magbigay sa atin ng pag-asa. Okay? So, lahat naman tayo dito, medyo may edad na, maliban dito sa mga bata na to. Lagi mo kini-question, ano pa ba yung kailangan kong gawin sa mundo to? Ano pa ba yung mga kailangan kong gawin? Again, kung magre-rely ka lang sa sarili mong pag-iintindi at sarili mong isip dahil napakatalino mo, limitado lang po yung utak natin. Limitado lang yung kapasidad ng puso mo na magmahal. Limitado lang din yung utak mo na maghanap ng pera araw-araw. Okay? John 11, verse 25. Jesus promised, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though they die, like everyone else, will live again. So isipin mo yun. Binigay niya ng ating Diyos Ama ang bugtong ng anak. Alam naman natin yun, John 16.
para lang mapatunayan that there is life after death. Yun ang sinasabi ng verse na yun. Manampalataya ka kay Jesucristo and we have to go beyond death. Ayun lang ba yun? Pag namatay ako, okay na? Wala na. Pero pag ako ay nanampalataya kay Jesucristo, hindi lang tong buhay na to sa mundo ang aking ibubuhay. Baka mas mahaba pa yung buhay ko sa langit. Baka kung dito abutin na ako 70 o 80 kung naging healthy ako. Pero doon baka lumagpas ka pa 100. Totoo yun. Praise God. So, may ipi-play lang ako about resurrection at kailangan nyo lang din sa puso yung sinasabi. Ayan, so, nagigasin yung kwento. Kung nagda-doubt pa rin kayo sa oras na to, at kung di kayo naniniwala na kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, na hindi nyo kayang lagpasan, hindi kayo totoong Kristiyano, hindi kayo totoong Katoliko. Okay? Kasi ang tawag doon, si Doubting Thomas. Kung nagdududa ka sa milagro ng Panginoon sa puso mo, hindi ka totoong Katoliko. Sayang ang sinisimba mo. Ito yung buong kwento. The resurrection is the whole story kung bakit andyan si Jesus Christ. Kailangan mo maintindihan kahit gaano kahirap yung sitwasyon natin. Kahit gaano ka may sakit, kahit gaano ka kawalang pera, kahit gaano ka nasaktan sa puso mo, kahit gaano ka nakasakit, kaya lahat through Jesus Christ. Amen? Amen! O, sino ba nagdadoubt yan? Ako naman. So, eto na siya. Number 3, we now have God's Spirit within us. Iniwan ni Lord to sa atin. Kailangan natin maintindihan, teka muna, kailangan mo ma-realize na andito na lahat sa atin eh. Kailangan bukawin mo yung damdamin mo, pag-aralan mo mabuti yung salita ng Diyos, nasa iyo na, unang-una, ang Espiritu, ang Holy Spirit nasa iyo na iniwan ni Lord yun. Nung unang panahon pa, kailangan mong bukawin, kailangan mong buhayin, mag-effort ka mag-aral ng salita ng Diyos, at huwag masyadong unahin yung mga pansarili mo desisyon. Kasi yung lagi mauuna eh. Kaya ko ba to? Ganito yung gagawin ko? Sama mo si Lord. Sama mo yung Holy Spirit sa decision making mo, sa plano mo sa buhay, sa problema mo. Acts 1 verse 8, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and will tell people everywhere about me in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the world. Utos ng Jesucristo. Bago siya umalis, iniwan niya, bago siya umakyat sa langit, ka-50th day, iniwan niya ang Holy Spirit dun sa mga apostoles. Hindi ko alam ba't ako kinikilabutan. So, pag tumahimik kayo, pakiramdaman nyo mabuti yung sarili. Sino yung nandyan sa loob? God never intends for you to go through life using your own power. Hello? Yung blender nga eh. Anyway, bigyan ko lang ng gusto ko lang sabihin, yung talk na to, hindi talaga yung buod, hindi original sa akin. Galing to kay Rick Warren. Hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng libro about kay Rick Warren. Sikat siya na author. So, nung nagsisearch ako, nabasa ko tong content na to, sobrang hindi ko, alam mo yun, ako-compel ka na mag-share. Hindi pwedeng hindi ko i-share. So, anyhow, God never intends for you to go through life using your own power. Ito nga yung sinasabi natin eh. Bakit ka napapagod? Bakit ka nagkakaroon ng expiration date? Bakit ka pagod na pagod araw-araw? Ang gusto ng Diyos, gamitin mo yung power niya. So parang cellphone, pag wala ka ng power, kailangan mo i-plug ulit para ma-recharge. Pero hindi yun eh. Dapat all the time, naka-charge ka. Dapat naka-plug in ka kay Jesus Christ sa Holy Spirit. Bakit? Kasi intended na magkakamali tayo sa desisyon natin na hindi mo pinagdasal. Manghihina ka sa mga kailangan mong gawin na nakarelay ka lang sa sarili mo. Ito sasabihin ko sa'yo, noong unang panahon, nagkasakit na ako. Same. 2015, pareho tong sakit na to. Nakita ko na to.
Okay? Gumaling ako. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko alam dahil sa sarap ng buhay at sa sarap ko kumain, ayan, bumalik siya ulit, mas malala pa. Naging complacent ka o naging pabaya ka. Hello, gising! Kailangan yung gumising. Kasi ang demonyo, 24 oras kang bibisitin. Amen? Paano natin lalabanan? Di ba? Through Jesus Christ. Educate yourself. Andyan yung Holy Spirit sa'yo sa oras na to. Gigisingin mo lang. Iniwan na siya ni Jesus Christ. Bago umalis, iniwanan pa tayo ng peace be with you. Huwag kayo masyado mag-alala mga kapatid. You can't do it alone. You have to plug into God's power to fulfill your goal. Pagising sa umaga, ulit-ulit ko sinasabi ito, ilang talk na rin. Pagising sa umaga, isama mo si Lord. Hanggang sa matulog ka. Kasi itong problema mo eh. Magdedesisyon ka ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Mag-isip ka lang na mabuti. Just a little step back para mag-isip ka, teka muna, tama ba itong gagawin ko? Anong gagawin ni Lord? Tama ba ito ayon sa utos ng Diyos? O sinusunod ko lang yung ego ko dahil nasaktan ako at gusto ko lang masunod ako at pag hindi ako nasunod, nag-iiba yung ugali ko sa ibang tao. Diba? May tinatamaan ba sa inyo? Totoo. Kasi, misis ko, pag di ko susunod, naaway din ako eh. So, naiintindihan niyo po ako? Amen? Okay. Ephesians 1:19-20. I pray that you will begin to understand how incredible great His powers to help those who believe in Him. It is the same mighty power that raised Christ from the dead. Kung ang utak nyo limitado at hindi nyo kayang buhayin ng pamilya nyo, ang Holy Spirit, kasama ng pag-iisip nyo at effort nyo, kaya gawa ng paraan ang buhay nyo. Okay? Naglalakad kami ng asawa ko minsan. Bago pa ako pumunta sa abroad noong unang panahon, wala kaming pera. As in, wala kaming pera. Laging last centavo to yung sweldo. Nakakatakot naman itong kwento na to. Anyway, may utang kami. Nagbabayad kasi kami ng lupa dyan. Ngayon, 3 months na kami hindi nagbabayad. Sabi ko, anong gagawin natin? Maririmata yung lupa natin. Pinaghirapan. Alam mo, umakit kami doon. Nagbayad kami. Hindi ko alam saan galing ang pera. Inutang ko doon sa office. Nagbayad ako ng 3 buwan kasi maririmata yung lupa namin. So, anong gagawin ko? Inubos ko pambayad doon sa lupa kasi wala naman kami choice kundi mawawala yung pinaghirapan namin dalawa mag-asawa. Pagbaba namin doon sa building sa Makati, hindi naman ito social na lupa. Dito lang din sa Cavite. Ngayon, pagbaba namin, alam mo, yung natira sa amin pera, eksaktong pamasahin namin. Yung barya, walang ni singkong duling na sobra, wala. As in, yung kwento ko, pero actually, umiiyak ako doon sa daan. Sabi ko, yung pera, tingnan mo, pamasahe lang namin, kasya. Ang bait, imbis na galit ako, wala akong pera, hindi. Sabi ko, ang bait ni Lord. Sinabi ko dito, tigyan tayo pamasahe pa uwi. Wala kaming pera. Ano ba naman tong tissue na to? Hindi, kasi sipin mo, yung isaktong pera, nakauwi kami dalawa, wala kaming pera. Pero ang saya namin pag uwi namin sa Pasay. Bakit? Nabayaran ko ng 3 buwan yung lupa. Nakauwi kami. Pamasahe namin. Mukha lang siyang simple, pero sa amin milagro yun eh. Yung mga ganong buhay. So, kung igaganon lang natin yung buhay natin, tratuhin natin milagro, at kasama natin yung Diyos, isipin mo, alam mo na hindi ka pinapabayaan. Oh my God, ang daming patunay. Pang-araw-araw na buhay. Ang pinakamahirap, yung lagi ka magre-rely sa sarili mong kakayanan. Wag. May ano lang yan, may limitasyon. So, dadaan ka ulit sa simbahan at nakita mo yung krus ni Jesucristo. Hindi lang simpleng krus yun, alam mo yung buhay. Alam mo yung in-offer niya, alam mo yung iniwan niya, alam mo na kailangan lagi kang dumikit sa Kanya, lagi kang mag-plug in sa Kanya ka mag-recharge, at higit sa lahat sa Kanya ka magtiwala. Bakit? Hindi lang tong buhay na to ang ibibigay niya sa'yo. Beyond pa to sa buhay na to. Amen?
Eh ano ngayon kung naghihirap? Nakikita mo, iniwanan tayo ng peace ng Panginoon. Iniwanan niya tayo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yan yung spirito ng kung di mo kaya magpatawad sa tao, yung Holy Spirit kaya niya magpatawad. Kung hindi mo naiintindihan ang katrabaho mo, tag-away kayo, yung Holy Spirit kaya niya magpatawad at makipagbati sa kaibigan. Amen. Kung ikaw mismo walang pera sa oras na to, kasalanan mo yun. Kasi hindi ka gumagawa ng paraan eh. Kung wala kang pera sa oras na to, huwag mo sisihin sarili mo. Kung mamatay ka mang dilat ang mata at naghihirap, ito yung pwede mong gawin eh. Bigay mo yung example sa mga anak mo kung paano mabuhay. Para sa susunod na buhay nila, mamatay ka man naghihirap, yung mga anak mo, alam paano mabuhay. Nasa langit ka, sinalo ka na Yeso Kristo, pinapanood mo yung mga anak mo, hindi ka ba fulfilled nun? Yung paghihirap nyo ay temporary. At kung hindi ka man yumaman sa lifetime nito, siguraduhin nyo na ipamana nyo sa anak nyo kung paano magtiyaga, mag-ipon, at maging masinop. Amen? Thank you. Number 4, God will never stop loving us. Jeremiah 3:13, I have loved you with an everlasting love. Yung everlasting, galing kami Baguio. Pero para kami namasyal, pumunta kami sa Manawag, pumunta kami sa Katedral ng Baguio, pumunta kami sa Agoan. High school pa lang bata, college pa lang kami kasi nakita ko nga yung ano doon. Gusto ko napuntahan. Nung isang araw ko lang napuntahan. Opo, yung simbahan. Ngayon, hindi ka titigilan ng pagmamahal ng Diyos. Kami naman, hindi kami tumitigil sa pagtanaw ng utang na loob. Bakit? Naintindihan nyo na kung bakit yung Katoliko punong-puno ng pag-asa? Lahat ng ito, nasa resurrection. Ang kailangan mo lang, panoorin, basahin, namnamin, at intindihin mo, dahil limitado ang utak natin lahat, na nasa iyo yung Espiritu Santo, siya ay magbibigay sa ng liwanag at paliwanag kung bakit ganito ang nangyari at ganito yung sitwasyon. Siya rin na magbibigay sa iyo ng lakas. Na ituloy ang buhay, maging inspirado sa pang-araw-araw kahit mahirap. Amen? So, hindi tayo titigilan ng Diyos sa pagmamahal. Bago ka pa nabuhay, mahal ka na ng Diyos. God doesn't wait for you to love Him. God loves us first. So, importante nyo maintindihan na minsan sa dami ng pagkakasala natin, medyo lumalayo tayo sa Panginoon. Lahat naman, dahil human response yun eh. Pagkakasala ako, minsan napapayoko ako. Ang hirap, lalo na humingi ng sorry, di ba? Mag-effort ka na lumapit sa Panginoon. Dahil hindi ka pa lumalapit, pinatawad ka na eh. Ganon kagaling yung Panginoon natin. Amen? Kung gaano man yung kabigat ng kasalanan mo, o kasing bigat ko man yung kasalanan nyo, mabigat ako, sisiguraduhin ko sa'yo na mapapatawad ka ng Diyos. Okay? Sure ako dun. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal. Kanina pa yan. God's love changes us. Kung hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, again, nakarely ka na naman sa sarili mong pag-iintindi, kaya kang baguhin ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, through love at saka pag-iintindi ka. Kasi ang message lang naman ni Jesus Christ is love. Dalawa nga lang ang utos niya eh. Mahalin mo ako ng buong buo at mahalin mo yung kapitbahay mo. Huwag ka lang mga kapitbahay, pero mahalin mo yung kapitbahay mo. Dalawa lang. Sinimplihan lang niya. Para hindi mo na kailangan sa uling 10. Number 5, we know the purpose of life. Bakit tayo punong-puno ng pag-asa? Kailangan mo maintindihan kung ano ba yung silbi mo sa mundong to. Marami akong kakilala eh. Madaming pera, maraming sasakyan, maraming ginto. Pero pag natulog siya, iniisip niya minsan, parang may kulang. Bakit parang may kulang? Bakit? Kailangan mo maintindihan kung ano ang purpose ng buhay mo. Ano ba ang silbi mo sa mundong to? Kasi,
Kung walang patutunguhan at puro pera at puro lang success ang hinahabol mo, kaya naman yun. Para saan again? Ang gusto ng Diyos, bigyan mo, i-align mo yung sarili mo sa lahat ng dreams mo, ipagdasal mo, isama mo siya. Psalm 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me because His love endures forever. Ito pa, John 10:10. My purpose is to give life in all its fullness. I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa. Kailangan lang natin maintindihan ano yung purpose natin sa buhay na to. Tinanong nyo na ba yung sarili nyo nun? Kasi kung hindi nyo masasagot, hello? Bakit nyo ginagawa to? Ano yung purpose nyo? Amen? Napaka-legit na tanong. Pero, again, kung hindi mo alam ang sagot sa mga tanong na yan, magbasa ka ng Psalm, dahil doon, ang dami mo malalaman na purpose ng mundo at anong gusto ng Diyos para sa'yo. Along the way, habang bawasan mo kakaisip sa sarili mo. Kasi kung kakaisip mo sa sarili mo kung ano kakainin mo bukas, ano yung gagawin ko, anong damit ang gagawin ko, ano yung magiging desisyon ko mamaya, try to lessen yourself and more of Him. Maintindihan mo na, teka muna, masaya pala ako dito. Habang paunti-unti nagkakaroon ng direksyon ng buhay mo, nagkakaroon ng purpose ang buhay mo, lalong-lalo na nagkakaroon ng meaning sa pagsiserve sa ibang tao. Amen? And ang pinakahuli ay eternity or life after death. Ang dami nang sinasabi dun sa Biblia, pero ang masasabi ko lang, hindi lang naman ito ang buhay natin. We go beyond. Yun ang sinasabi nila na panganim. Isipin mo yung pag-asa na nararamdaman mo sa oras na to. Bakit tayo punong-puno ng pag-asa? Pag namatay tayo, hindi lang yung usual na mamamatay ka eh. May sasalo ang bahay sa atin dun sa langit na wala ng sakit, wala ng pain, walang giyera. Hindi ka ba na-excite? Ganun ba kalungkot ang pagkamatay? Hindi din siguro. Wala ka nang problemahin kakainin bukas kasi yung generation na iniwan mo, it's their time to mature and for their time to live a full life also. You had a full life. You will have a new life with God. That's eternal life. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Paulit-ulit niya sinasabi kanina. And ano ang pwede natin gawin? Just be with Jesus Christ. Follow Jesus Christ. Sundin mo lahat ng utos. Kasi sasalubungin ka niya sa katapusan ng panahon. Amen? Kung kini-question mo kung asan doon ang eternal life sa Biblia, isang katutak po, hindi ko na mabasa lahat, pero promise, lahat ito nasa Bible. Kung magdududa ka sa sasabihin namin. Hope, how this hope here helps us today. Lahat na naghihirap, ulitin mo lang ulit lahat ito. Iniwan na sa iyo ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Pinatunayan na ng Panginoon na hindi lang itong buhay na to ang importante. Okay? I offer myself dun sa mga mahal ko sa buhay para i-save sila sa kanilang pagkakasala. Yan ang pinatunayan ng Jesucristo. Okay? Strength in trials. Yun naman yung pinaka-importante. Lahat ng tao nagbabago sa gitna ng pagsubok, di ba? You have to be consistent. Kailangan mo maintindihan na, teka muna, anong ginawa ng Jesucristo nung oras na sinusubukan yung aking pananampalataya. Magbasa ka ulit ng Biblia, makipag-usap ka sa mahal na mga kapatid, at ituloy ang buhay. Okay? Hope for the future. Revelation 21:4, death will be no more. So, eto na yun. So, dahil meron ako sakit, antayin ko na lang ba mamatay ako? Hindi. Handa mo ang sarili mo sa oras na to. Mas magiging masaya ang buhay natin, life after death. Kasi yun ang totoo. Yun ang binibigay na pag-asa ni Jesus Christ. Namatay ka, namatay siya, nabuhay muli, umakyat sa langit. Yun yung mismong model na yun na kailangan mo intindihin.
Hindi pa ba nagbibigay ng hope yun sa atin, ng pag-asa sa buhay natin? The resurrection itself serves as our hope sa pang-araw-araw na buhay na kailangan natin i-apply, hindi lang during Holy Week. Amen? Yun lang ang aking masishare. At kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo rin akong tanongin. Pero habang sinishare ko itong about resurrection, lumalalim yung ating pag-iintindi sa Holy Week. Hindi lang itong pagkabuhay at hindi lang itong Easter Sunday, pero kailangan maintindihan ko ano nangyari. At kailangan i-internalize nyo at kailangan nyo i-apply sa buhay. Amen? Maraming salamat mga kapatid at magandang gabi.